ang problema nga na siguro nakita na kami sa may tulay, dapat sana tumigil siya. Halimbawa, na gano'n yung magpinsan baga, yung ikaw na gano'n baga. Maski siya pa lang, tumigil siya, o bibisa kita kay tito mo, yung ganyan. Lampasan ng kwan. Kaya sabi ko nga sabi ko, nakita ko kayo sabi sa akin, saan? Sa may tulay ka, sabi sa may tulay, hindi ko na, nasante. Yun, isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan na nandito tayo sa lugar na ganito, at ayun ay may mga nakuha tayo na karaingan, lalong lalo na sa mga kamag-anakan nito ni Pinyel Hernandez na nakarating sa atin, na tayo naman ay may proof niyan, nakarating sa atin na hospital nga itong sina Rebecca at ang kanyang kapapanganak pa lang na sanggol, at pumunta nga daw itong sila Pinyel at Kuya Ken. So napanood naman natin yan, sa vlogs ni Kuya Ken, na yun nga, punta sila ng Donsol kasi nga magbabantay sila o tutulong sila magbantay dito sa kanilang pamangkin ni Pinyel, So nakarating sa atin na balita na papunta sila rito. Okay lang naman yun kasi siyempre kamag-anak ni Pinyel, kapatid, diba, pamangkin. So ang umaasa tayo na magiging okay yung pagdalaw nila or pagbisita, makakakuha tayo ng magandang balita. Pero sa hindi sinasadya, ay hindi maganda yung naging balita sa atin. At yun nga, dahil sa hindi naging maganda yung balita sa atin, ito, unang-una, si Tatay Carlito na yung tiyuhin ni Pinyel ay nakausap natin. So nagtanong-tanong tayo at ang sabi niya nga, kasi nasa trabaho siya, pupunta na lang siya ng landing pad. So, mga kalingap, mga kababayan, pakinggan natin kung ano yung naging kwento nito ni Tatay Carlito about sa kanila ni Kens at ni Pinyel. Kaya tara, samahan niyo ko para malaman natin sa maikli lang na kwento ni Tatay Carlito. Ayan, Kuya Carlito, kamusta naman? Saan kayo galing? Galing sa nursery, mangrove. So ano yung trabaho mo sa ngayon? Bakawan. Bakawan, yun, sa Bakawan. So, kumusta naman ang trabaho? Okay lang. Ayos lang yung trabaho. Okay. So, ngayon nandito ka sa landing pad, kasi may naanuhan ako na, kumbaga nakakuha ako ng kwento about dito nga kay Rebecca, na nasa ospital sila, Mga ilang, sa pagkakala mo, Kuya Carlito, mga ilang araw na silang nasa ospital? Kapon, pagdating ko, nandun na sila. Si Rebecca, hindi ko alam kung ilang araw na kasi Rebecca. So, sino yung nakakaalam nitong tamang araw o kung kailan sila naka-admit diyan sa ospital na yan? Hindi ko na, dahil nag-take ko sa anak ko na nasa ospital daw sila. So, hindi mo alam kung kailan pa sila nasa ospital? Hindi ko alam. So, anong nangyari po, Kuya Carlito? Baka pwede malaman namin. Okay lang ang ni Rebecca. Pero, inabutan ko sila doon. Pinyel, Ken. Yun lang, kung di ako lumapit, hindi siguro ako nila. So, ibig sabihin, Kuya Carlito, ikaw pa yung lumapit. Pero alam nila na dumating ka. Kayo. Dumating ako. Alam ni Pinyel, nakita ko ni Pinyel na dumating. Nagbisa siya sa akin. Si Pinyel. Kumusta naman yung sa iyo ni Kuya Kens? Okay lang, pero nagbisa din siya.
Yun lang ang masabi ko. So ibig sabihin nagkakwentuhan kayo ni Kuya Kens. Kami. So ano naman sa tingin mo ang ano ni Kuya Kens, yung tingin sa inyo ng mga kamag-anakan dito ni Pinyel? Sa palagay mo ano naman yung pagpapakitang tao niya sa inyo? Okay lang, basta ang kuwan sa akin, basta ang sabi sa akin, papaskulain ko ang pani Kuya Bal na pagpatuloy yung pag-eskwela ni Pinyel. Kaya daw, sabi ko, salamat kung ipapatuloy yung pag-eskwela kay Pinyel. Malaking pasalamat ko sa'yo kung talagang patunay. Yun lang. So, yun nga, dahil nasa ospital kayo, dahil dito kay Rebecca, bakit ano po ang nangyari nun kay Rebecca? Biglaan dinala yung anak niya dahil hindi daw umiyak, hindi daw sumususo. Ah, okay. So, kaya dinala ng ospital. Dinala sa ospital. So, yun nga, sa pagkakalam ninyo, nag-stay ba dito sila Pinyel, sila Kuya Kens, ng mga ilang araw? Ano sa pagkakaalam nyo, Kuya Carlito? Hindi, ako, pagdating ko, nandun na sila. Yun daw, kuha ko na ito, napanood ko sa vlog ninda na, nasa ospital. Kaya umalis daw sila, alas 12 ng madaling araw. Dumating doon, siguro mga alas 3, alas 4, nandun na. Nang madaling araw din. Madaling araw. So, kailan naman umuwi itong sila Pinyel at Kuya Kens? Basta ang sabi sa akin ni Jumalin, 26 daw, uwi na sila. 26. So, 26 dumating, 26 umuwi din. Hindi, dumating sila, kuhan, 25. Anong araw kahapon? Kapon, Wibis. Webes, anong pizza? 26. 26 nga yun. Anong araw din sila dumating? Di ba? Webes din, ng madaling araw. Madaling araw. So, Webes din, umuwi din sila. So, ano yung napapanood nyo doon sa vlog nila? Yun lang, ang vlog nila, kapunta sa hospital, kaya sabi, wala daw nagbabantay. Walang nagbabantay. So, yun nga. So, yun nga, Kuya Carlito, napanood ko rin yung upload na yun. Ang sabi doon ay magbabantay sila o tutulong sila sa pagbabantay ng mga ilang araw. Okay? So, hindi na sila gumala, sila Pinyel dito sa Dunsol, dito man lang sa inyo, sa lugar ninyo, di man lang pumunta. Hindi pumunta. Hindi pumunta. Ang problema nga na siguro nakita na kami sa may tulay, dapat sana tumigil siya. Halimbawa, nagano yung magpinsan baga, yung ikaw nagano baga. Maski siya ba lang, tumigil siya, o bibisa kita kay tito mo, yung ganyan. Lampasan ng kwan. So, nakita na kayo, hindi man lang siya huminto. Hindi. Oo. Kaya sabi ko nga sabi ko, nakita ko kayo sabi sa akin, saan? Sa may tulay ka, sabi sa may tulay, hindi ko na, nasante. Pero sa palagay mo, para sa'yo, Siyempre, malapit ka na, makikita ka na. Halimbawa ito, yan tulay, dadaanan ka na, posibleng hindi. posibleng hindi. So, parang nag-iisip ka na ano ba talaga ang ano nito ni Kuya Kens or ni Pinyel sa inyo ng mga naiiwan dito sa lugar na to ng Dunsol. So yun nga, Kuya Carlito, ano naman sa tingin mo ang ano ni Kuya Kens? Ano ba sa tingin mo sa kanya? May respeto ba? May galang? Ano ba? Yun lang hindi ko masagot. Dahil hindi ko pa masagot kanya. Hindi ko masagot. Pero sa palagay mo, isa kang lalaki, manliligaw ka or isa kang katipan ng babae. Ikaw ba para sa iyo kung makikita mo yung mga kamag-anakan ng iniirog mo na babae, ano ba sa tingin mo? Respetuhin mo sila o unahan mo ba sila para mapakita sa mga kamag-anakan nila na nakikita yung pagrespeto ninyo? Sa palagay mo, Kuya Carlito? Ang para sa akin, siyempre, maraming sinasabi. Ang para sa akin, pupunta ko sa mga pinsan, tiyuhin, sa magulang, bilang magpakilala na marunong ako magpapalala para wala silang masabi. So itong si Kuya Kens, nagawa na kaya sa inyo? Ay, wala pa. Oo. So ibig sabihin, magmula nung naipublish nila yung sila, hindi sila o hindi si Kuya Kens nagkusa na pumunta dito para at least may paalam sa inyo na kami ganito ganyan na ganun nga, wala pa. Yun, wala pa. So kung hindi pa na ospital itong anak ni Rebecca, ay
Wala pa, hindi nyo makikita itong si Kuya Hindi. Kens. Pero yung nakita ninyo itong si Kuya Kens ay kakaiba yung inyong napansin. Yun lang. Yun lang, basta, yun lang, ang payo ko na sa kanila, basta, pagbuti ng pag-git ko na ni Rebecca, o pabayaan. Pero magpapasalamat ako kung okay lang ang ano. Sige Kuya Carlito, pag makakausap din natin itong si pamangkin mo na isa na si Jumalin. At malalaman natin dito kung ano yung naging sitwasyon, ano yung naging may bibigay niya na komento dito kay Kuya Kens nung panahon na pumunta dito sa ospital, no? So, kumusta naman si Rebecca sa tingin nyo? Sa pagkakaalam ninyo? Ayos na ako ni Rebecca. Oh, okay na yung anak na kupal, nagpilisi na. So, nakalabas na ba siya ng ospital? Di ko pa alam kung nakalabas na. Okay, so pag aalamin din natin para makatulong din kami. Lalong-lalo na dito sa kami ni Kalingap Ambassador Jose na makita yung sitwasyon at malaman din yung sitwasyon. Yan, maraming salamat Kuya Carlito sa pagpapaunlak ng kwento ninyo about dito sa inyong pamangkin na si Pinyel at Kuya Kens.